Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer po na mensahe po ninyo ay energy of the ant. There's work, achievement, success. Cancer, so siguro meron kayong bagong trabaho or meron kayong achievement sa trabaho or success sa trabaho na makakamit sa ngayon. Ano? So, congratulations. What else? We have September. Ayan, September tapos na for 2023. So, most likely, September ito this year dahil nalalapit na din in few months, September na, no? So, siguro, meron kayo ditong plans, no? Meron kayong plano na gusto ninyong i-roll out sometime in September. Or siguro meron kayong endeavor na sinimula na ninyong gawin, ginawa na ninyo ng paraan, maybe you're laying a solid foundation already on that, and maybe siguro mag-open up kayo ng tindahan, mag-open up kayo ng business, something like that. You'll start a new endeavor in September, and maybe ngayon nagsisimula pa lang kayong mag-prepare for that, no? May naririnig din akong travel, so maari din, posible din na meron travel dito na gagawin si Cancer sometime in September. Mountain Road, you are on the road to success. Ayan, so meron tayong success card, and this one sinasabi sa inyo na you are on the road to success. So, posibleng dalawang bagay ito na pagtatagumpayan ninyo at this time. Posible din na yung success na to is, siya din ito, no? So, maaaring isang bagay lang yan na pagtatagumpayan ninyo. So, we have harp. Ayan, great happiness. Merong iba yung saya kayong mararamdaman, mararanasan sa ngayon. And most likely, trabaho ang dahilan niyan or achievement or yung tagumpay na to, no? Kaya kayo magiging extra masaya. Posible din na meron ibang bagay pa rin. Maaaring masaya kayo sa relationship, masaya ang love life ninyo, masaya ang pamilya. It could be anything then, ano? So, we have January. Ayan. So, meron din tayong January. Maybe, ano din ito, plano din ninyo ito. Or maaaring magta-travel siguro kayo dito sa malamig na bansa, no? Kung saan merong nag-i-snow. So, yun din ang napipick up ko dito for some of you. So, what else? We have a rooster. Ayan. So, an arrogant, boastful person you should not cross. So, posibleng ano ito? Alam na ninyo tong taong ito. Kilala na ninyo ang lalaking ito. Oh, lalaki talaga. Okay. So, maybe nga, lalaki ito, no? Bigla na lang lumabas sa bibig ko yon na lalaki. So, ang gulat din ako dun, Ayun, so maybe lalaki nga ito, no? Kung sino man tong arugante, yayabangin na tao. And most likely, kilala nyo yan, no? Kaya as much as possible, kung kaya ninyong iwasan nyo na lang ang ma-encounter ang taong yan because maaring ma-negative vibe pa kayo ng taong yan, ano? So, what else? We have bear. Yan. So, danger, especially in money matters. Okay? Mag-iingat po kayo sa pagmamanage ng inyong pera. Alright? At saka, siguro mas maganda dito na imo-monitor ninyo ang in and out ng inyong pera. Mas maganda. Meron kayong records ng how much ang pera na pumapasok, how much ang kailangang ilabas, how much yung mga financial obligations, yung mga ganun ba, yung parang meron kayong schedule of payments, yung ganun, para namomonitor ninyo yung paglabas ng pera, alam ninyo kung kailan papasok, alam ninyo kung kailan kayo magbabayad, something like that, no? Para nakikita ninyo, nakikip track ninyo, kumbaga, ang movement ng pera ninyo. You have the energy of the hand, in need of help, assistance, and guidance. So, maybe kayo ito, no? Posibleng kayo ito na parang you're asking for help, you're asking for assistance or guidance. Maybe ang iba sa inyo dito, kailangan siguro ninyo ang tulong or guidance or assistance sa pagmamanage ng inyong resources, sa pagmamanage ng inyong kaperahan, no? So, maaring sa area na yan ng buhay ninyo, kayo nangangailangan ng assistance. Dog, far away, a distant friend is thinking of you. Ayan, so siguro, ang napipick up ko kaibigan, ano? So, maybe meron kayong kaibigan na nakakaalala sa inyo or lagi kayong iniisip. Maaring may kailangan ito sa inyo or maaring naaalala lang kayo, namimiss kayo, something like that, okay?
We have scales, keep your life in balance. So this is a reminder for you, Cancer, na ibalik na ninyo ang balanse sa buhay ninyo. Alam ninyo kung paano mababalanse, 'di ba? Ang lahat-lahat sa buhay ninyo, you need to give time sa bawat parte ng buhay ninyo. And maybe sa ngayon, you're just focused on 1, 2, 3 or kung ilan pa man na areas ng buhay ninyo, and may mga parte ng buhay ninyo siguro na nanineglect na ninyo, okay? May ilang parte sa buhay ninyo na hindi ninyo nabibigyan ng atensyon or panahon, okay? So, posibleng may ganon, kaya this is a heads up for you na kailangan na ninyong ibalanse ang buhay ninyo, alright? So, we have a barrel. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or gold. Ayan, so may feeling lack kayo, may kulang, pakiramdam ninyo may kulang pa rin sa buhay ninyo. At this is a reminder for you, Cancer, na kung ano yung naiisip natin, okay? Kung ano yung laman ng isip natin, yan ang lumalabas sa 3D reality. Yan ang nagmamanifest sa 3D reality natin. Kaya mahalaga na mag-focus lang tayo doon sa prosperous, abundant, and positive energy. Doon lang tayo yun lang ang dapat na ilagay natin sa isip natin, yun lang din ang dapat na maramdaman natin, Try natin gawin yon na lagi tayong nasa positibo lang, nasa prosperous and abundant lang ang pakiramdam natin at ang iniisip natin dahil 'di ba? Kung ano nakikita natin sa 3D reality natin, that is the exact manifestation of what is in our mind. 'Di ba? Very powerful ang thoughts natin. Kung ano ang naiisip natin, yun ang kinikreate natin. Yun ang nakikita natin sa ating 3D reality. Kaya kung naisip ninyo o nararamdaman ninyo na kulang kayo, na may kulang pa rin sa buhay ninyo, mas marami pa kayong maa-attract na kulang. Mas marami pang mga bagay or areas ng buhay ninyo na mafe-feel ninyo na kulang din kayo. Kasi kung ano yung klase ng energy na nilalabas natin sa universe, yun din ang maa-attract natin. Yun ang mamamagnetize natin towards our life. Yun ang i-match ng universe at yun ang ibibigay sa atin. Alright? Kaya kung nararamdaman nito na may feeling lack kayo, as much as possible, i-transmute nyo na ang feeling lack na yan into positive, into abundant and prosperous mindset or yung feelings natin. Okay? So, we have vase. Ayan, secret admirer. Meron kayong secret admirer dito, Cancer. So, maybe, ito yung tutulong sa'yo. Posibleng siya yung tutulong sa iyo kung ano man ang assistance or guidance or help in any form na kailangan ninyo, maaaring siya yung dumating sa buhay ninyo or maaaring siya yung dadating at tutulong sa iyo and will be to the rescue, kumbaga. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Scorpio. Pauna mensahe po ninyo ay target. Ayan, a goal-oriented person. This could be you, Scorpio. This could be you at nire-remind kayo ng spirit na Scorpio, remember that you are a goal-oriented person. So, dapat focus lang kayo. Dapat determinado kayo kung ano yung goal ninyo, Yun ang pag-focusan ninyo. We have energy of the fly, a period of ill health or depression. Ayan. So, ang iba siguro sa inyo nalulungkot, Sobrang lungkot. Kaya may depression na nagaganap dito. Possible din ang iba sa inyo dito. May sakit siguro, meron kayong iniindang sakit, may iniinda kayong something, na hindi maganda sa inyong katawan, kaya siguro may energy tayo ng fly, okay? Kung wala naman kayong ganyan, mag-ingat kayo sa ngayon, alagaan ninyo ang inyong sarili para hindi kayo dumating sa ganyang sitwasyon, okay?
So, we have pen, new job or career. This is exciting. Merong bagong trabaho. Siguro matatanggap na kayo doon sa in-applyan ninyong trabaho or meron kayong career change, career path na tinatahak sa ngayon na bago. So, maybe this is it. Alright? So, maaaring ito na yun yung parating. So, what else? We have 3 affairs with your family. Ayan. So, meron ditong mga affairs ang pamilya ninyo na inaasikaso kayo. Maaring kayo yung punong abala, no, na mag-asikaso ng mga bagay-bagay na yan. Posible din na kayo yung naatasan na kung ano man ang kailangang asikasuhin sa inyong pamilya. So, we have pineapple, reconciliation, merong mga pagbabate dito na mangyayari between you and another person na meron kayong hindi magandang relationship sa ngayon, nagkaroon kayo ng communication gap, meron kayong hindi pagkakaintindihan, no? May away, disagreement in the past. Pero ngayon, magkakausap na kayo dito, kaya nga magkakamap kayo with a peaceful resolution, kaya merong reconciliation. So, we have bear, ayan, so danger, especially in money matters. Ayan, so, reminder po ito sa inyo, heads up ito sa inyo na alagaan ninyo ang inyong kaperahan, ano? I-monitor ninyo ang in and out of your money, at saka as much as possible mag-budget plan kayo, no, para mayroon kayong susundan, meron kayong gabay, no, sa paggagastos ng inyong pera. It is also possible dito for some of you, Scorpio, na siguro hindi ninyo nakikita kung magkano yung pumapasok, kaya hindi rin ninyo na-monitor kung magkano ang lumalabas na pera ninyo. So, this is advising you as well to manage your money wisely. Okay? So, tignan natin kung ano pa. We have wishbone. A wish is granted. Ayan. So, yung wish ninyo, napakaswerte ninyo, yan ay may bibigay na sa inyo ng universe. Maaaring divine timing has come para sa wish na yan na mag-grant na sa inyo, matanggap mo na, no? Posible na yung bagong trabaho na yan or yung bagong career na yan, yun ang wish ninyo, diba? For some of you. So, we have younger woman, dealings or relationship with a younger woman. Ayan. So, you may be dealing with a younger woman. Maaring kapamilya ninyo ito, no? Maaring pamangkin ninyo to, anak ninyo, no? Maaring ganon. Or, this could be anyone, then, depende sa inyong sitwasyon. Maaring katrabaho ninyo yan, maaring girlfriend ninyo. So, depende sa inyong sitwasyon. So, we have both. Napakaganda naman ito, Scorpio. There is money coming in. Pera, malaking pera, big chunk of money na parating. It could come from inheritance. Maaari din ang inheritance nito ay a property na merong malaking halaga, no? Maaring ganun din. Posible din na panalo ito. Sabi dito, winning or windfall. So, maaring may panalo kayo dito sa lottery, any game of chance, malaking pera. And maaari din na merong magregalo sa inyo dito, merong magbigay ng pera sa inyo. So, depende sa inyong sitwasyon. But definitely, there is money coming in for some of you. You are on the road to success. Napakaganda naman ito, Scorpio. Ganun talaga kapag goal-oriented kayo, focus kayo sa kung anong ginagawa ninyo, focus kayo sa mga endeavors ninyo, malalapitan talaga kayo ng tagumpay. Okay? So, what else? We have energy of the sunrise, new creative ideas, new ventures, a fresh start. So, napakaganda nito kasi meron kayong new career, new job, may wish granted kayo. So, definitely, kung ano man yan, no? Kung parating man yan sa inyo, bagong buhay, bagong simula, bagong venture yan, no? So, napakaganda, napaka-vibrant, napaka-optimistic, napaka-positive na mga energy na ito. So, we have mice. Ayan, discord among friends or family. So, posible, no, na si younger woman ay involved dito. No? Maaaring si younger woman, ito yung meron kayong discord with each other ni younger woman. Posibleng kaibigan mo to, posibleng kapamilya mo, no? Pero, this could be, in the past na, no? Kasi nga magre-reconcile na kayo sa ngayon. Meron ng reconciliation dito na energy. Kaya most likely,
O ano man ito, no, na sitwasyon na ito, lilipas lang yan. Dadaan na yan dahil magkakaayos na kayo. So, we have energy of the facts, and shrewdness and resourcefulness, especially in business. Ayan. So, this is a reminder para sa inyo or advice yan para sa inyo na baka yan ang kulang na lang sa inyong negosyo para sa pagtatagumpay ng bonggang-bongga ng inyong negosyo. Maybe that is the requirement of you, no? So, good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, pauna mensahe ninyo, July energy. Ayan, so meron tayong plano siguro na gagawin sa July. That's going to be next month na. So maybe excited na kayo dito. Posibleng travel ito, no? May nakikita ako ditong tubig. So maybe magta-travel kayo by the beach. Papunta kayo, magbi-beach siguro kayo. Maybe magtutour kayo. Maybe pupunta kayo kung saan para, alam mo yun, mag-spend time kayo doon, bakasyon. So, posibleng gano'n ang ganap dyan. Or maybe yung travel na yan is traveling over water. Posibleng gano'n din ang ganap for some of you. So, we have the energy of the claw. Be careful, do not take risk. Now is not the time para mag-take risk kayo. So, mag-iingat kayo na hindi kayo mapasay yes sa kung ano man ang offer sa inyo na kailangang mag-risk kayo, kailangan mag-take chance kayo. So, parang sa ngayon, stay put lang muna kayo. Yun ang kailangan ninyong gawin. Okay? So, we have flute. Ayan, disappointment in a friend or lover. Ayan. So, meron kayong hindi magandang pakiramdam dito na gagawin ang inyong kaibigan or ang inyong person. No? So, madi-disappoint kayo. Meron hindi kayo magugustuhan. We have torch. Ayan, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Ayan. So, ang iba sa inyo siguro dito, nasa spiritual awakening energy. Nasa period kayo wherein mas malalim ngayon ang kamalayan ninyo about your spirituality, about your purpose in life, about your mission in life, yung ganon. Posible din na nasa spiritual journey na ang iba sa inyo dito. Kaya you are having that enlightenment, deeper awareness and understanding of who you are, of kung sino ang Panginoon, kung sino yung inyong mga angels, kung ano yung relationship ninyo with the divine universe and relationship ninyo with the rest of the spirit team. So siguro nandoon ang focus ninyo sa ngayon. We have fly, a period of ill health, depression. So siguro ang iba sa inyo may sitwasyon dito na namumroblema siguro kayo, nalulungkot kayo, maaring feeling ninyo wala kayong magawa, no, para makatulong, or wala kayong magawa para maiwasan ang kung ano man ang sitwasyon na yan. Alright? So, posibleng gano'n, kaya nalulungkot kayo. So, we have final period of frustration, lessons to be learned. Ayan. So, this could be related dito sa flute energy, yung funnel na to. Kasi meron kayong disappointment dito. So, siguro disappointed kayo, may frustration din kayo na mararamdaman din from that situation with those people. Okay? So, carriage journey, either physical or mental. So, posibleng mental travel ito for some of you. Dahil iniisip ninyo ang mga bagay-bagay na to, pati ito, kaya kayo nalulungkot, merong sadness, great sadness na nararamdaman siguro ang iba sa inyo dito. Yun siguro ang dahilan kung bakit kayo nag-iisip ng nag-iisip, no? Posible din na physical travel ito, maaaring physical travel na ito is related dito sa July naman, no? So maybe ito yon yung gagawin ninyong pagbabiyahe. So we have energy of the bear, danger, especially in money matters. Ayan, mag-iingat po kayo, bantayan ninyo ang inyong mga kaperahan, safety ng inyong mga password, PIN, yung mga ganon, no? At saka yung paglabas at pagpasok ng pera, dapat siguro, babantayan din ninyo, no? Imo-monitor ninyo ang in and out. Dapat may record siguro kayo para malalaman ninyo kung nasaan na kayo, no? Yung financial status ninyo nasaan na, kumbaga. So, we have teapot. Ayan. So, there is a deep friendship with someone of the same sex. Ayan. So, siguro meron kayong bagong kaibigan. Or, posibleng, dati na ninyong itong kaibigan, pero
mas lalalim pa ngayon yung inyong pagsasamahan, mas lalalim pa dito ang inyong pagkakaibigang dalawa, no? We have older woman. This could be, her, diba? Maaring siya ito. You're going to develop a deep friendship with this older woman. Posible din na hindi, na pwede naman na oo, diba? Depende sa inyong sitwasyon. But this older woman could be anyone din sa buhay ninyo. That could be your mom, that could be your in-law, that could be your lola, that could be your boss, maaring asawa din ninyo siya, or depende sa inyong sitwasyon, baka auntie ninyo, so depende, no? Kayo na lang bahalang mag-fit kung this message resonates with you, kung sino ito sa buhay ninyo. Wishbone, pakaganda nito, Pisces, a wish is granted. Ayan, so meron kayong wish na mag-grant na, meron kayong wish na makukuha nyo na ngayon, marireceive nyo na. So that is really, really beautiful. Masaya ngayon si Pisces. Wish is coming true. So, fair man, you are going to be dealing with a fair man, no? Or maybe you have a relationship with this fair man with blonde, gray, or white hair. So, posible na si fair man ay isang foreigner, no? So, maaring asawa nyo to, manliligaw ninyo, boss ninyo, maaring ganun ang ganap dito. Depende sa inyong sitwasyon. Pwedeng ka-business partner din ninyo ito, no? So, maaring siya, si Fairman ang minamanifest ninyo, no? Maaring nagwe-wish kayo na makakilala kayo ng isang Fairman, maaring nagwe-wish kayo na maligawan kayo ng isang Fairman, or makapangasawa kayo ng isang Fairman, no? Maaring ganon, depende sa inyong sitwasyon. So, Pisces, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.